Si LeBron James daw ang pinakamalas na player sa NBA ngayon. Ayon yan sa isang article ng ESPN. Mukhang di ako papayag dyan mga chong. Kaya samahan nyo ko at alamin natin kung ano ang basehan nila kung bakit nasabi nila ang bagay na to. Kung ikukumpara daw sa ibang NBA players, napakaswerte na ni LeBron James sa kanyang 22 taong season sa NBA. May 4 siyang championship sa 3 magkakaibang kupunan. Nananatili rin siyang malakas at matibay sa loob ng mahigit 2 dekada. Kaya naitala niya ang all-time leader sa career points. Nakapaglaro rin siya kasama ang ilang all-time greats. At ngayon, nagkaroon pa siya ng pagkakataong makasama ang reigning scoring champion na si Luka Doncic. Pero sa isang aspeto raw ng laro ni LeBron, tila hindi pumapabor ang swerte kahit pa umangat na sa Western Conference ang Los Angeles Lakers. Kung titingnan daw natin ang isang statistical anomaly, mas nakakagulat daw ito kesa sa isang 40 years old na nag-a-average ng 25 points, 9 assists at 8 rebounds. Hindi lang daw ito basta malas na nararanasan ng kahit sinong NBA player. Ibang level daw ito na malas na pumipigil sa pinakadakilang manlalaro ng NBA. Sa unang pagkakataon sa kanyang karir, mas mahina daw ang Lakers kapag nasa loob ng court si LeBron. Ang kanyang minus 0.8 net rating ay mas mababa ng 9.2 points kumpara kapag wala siya sa laro. Ang Lakers ay may plus 8.4 net rating kapag wala si LeBron, na kung ihahambing sa buong liga, pasok ito sa pang-4 na pwesto, kasunod ng elite teams na OKC Thunder, Cleveland Cavaliers at Boston Celtics. Dapat lang na palaging nagiging mas mahusay ang isang kupunan kapag kasama si LeBron sa laro. Sa katunayan, base sa adjusted stats para sa kalidad ng mga kakampi at kalaban, si LeBron ang may pinakamagandang karir on and off differential sa loob ng mahigit 20 season, kung saan available ang full play-by-play data. Pero ngayong season, mas maganda raw ang offensive at defensive ratings ng Lakers kapag wala siya sa laro. Sa buong rotation ng Lakers, tanging sina Cam Reddish at Dalton Knecht lang ang may mas mababang plus-minus kesa kay LeBron. Ang laban daw nila kontra sa Dallas Mavericks kamakailan ay nagsilbing perpektong halimbawa nito. Sa 11 minutong wala si LeBron, tinambakan ng Lakers ang Mavericks ng 13 points. Pero sa 37 minutes na nasa loob siya ng court, natalo ang Lakers ng 5 points. Kahit pa siya ang nanguna sa scoring na may efficient na 27 points, siya lang daw ang nag-iisang starter ng Lakers na may negative plus-minus. Isa sa pinakamalaking faktor ng swerte sa modernong NBA ay ang 3-point shooting. Isang bagay na pabago-bago, depende sa laro at sa mga kasamahan sa lineup. Pero sa pagkakataong ito, tila hindi pumapabor ang swerte kay LeBron. Kapag nasa laro si LeBron, ang Lakers ay tumitira lamang ng 34.4% mula sa 3-point range na pang 25 sa buong NBA. Pero kapag wala siya, tumataas ito sa 38.1% na sapat para maging pangatlo sa liga. Mas lumalala pa ito kapag tiningnan natin ang efficiency ng mga tira na ginagawa ni LeBron. Base sa isang tracking, ang Lakers ay nakakakuha ng wide open 3-point shots kapag kasama si LeBron. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, tila hindi maipasok ng kanyang mga kakampi ang mga malalawak na open shots na ito. Base daw sa mga datos, ang Lakers ay nakakashoot lamang ng 31.3% mula sa 3-point line mula sa mga pasa ni LeBron. Kapag hindi wide open ang shooter, bumabagsak pa ito sa 23.2%. At hindi lang din daw sa opensa malas si LeBron, pati na rin sa depensa. Kapag nasa court siya, ang kalaban ng Lakers ay tumitira ng 37% mula sa 3-point line na pang 27 sa liga. Pero kapag wala si LeBron, bumabagsak ito sa 32% na magiging pinakamahusay sa buong NBA ngayon. Ang logical na paliwanag nila rito ay pwedeng bumagal na raw si LeBron sa depensa, kaya nagkakaroon ng mas maraming open shots ang kalaban. Posible naman din daw na mag-improve ang Lakers sa mga susunod na laro habang bumabalik sa normal ang malas ni LeBron. Sa katunayan, mula January 15, unti-unting bumabawi ang kanilang splits, kung saan ang Lakers ay may record na 15 wins at 4 losses.
Ano kayang masasabi natin sa article na ito ng ESPN? May punto ba sila dito? O may masabi lang na malas si Lebron? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan mga chong. McDaniels couldn't catch it off the knockaway. Reeves, Cutter, James. Oh! Major stop.